Sa Amerika, special sa kanila ang sweet potato pie lalo na tuwing Thanksgiving Day nila doon. Kapag Pinoy, kamote pie ang tawag natin dito. Huwag niyong tawaran, kahit kamote lang ito, napakasarap din ito. Tara, gawa po tayo. Hi, I'm Dance, and this is my channel. Para sa ating pie crust, paghaluin lang natin muna sa isang malaking mixing bowl ang 1½ cup na all-purpose flour at 2 tablespoon na sugar. At pagkatapos ay idagdag din natin dito ang 1/2 teaspoon na fine salt. Imikos-mikos lang natin sandali bago po natin ilagay ang ating 1/3 cup na cold butter. Gamit ang isang tinidor ay ikat natin ang ating cold butter dito sa ating flour hanggang sa mag-well distributed ang ating butter dito. Pero para mas madali ang pag-crumble o paghalo natin ay gagamitin natin ang ating malinis na kamay para maihalo natin ng mas mabilis ang ating butter dito. Kapag na-crumble na natin ang maigi ang ating flour at saka ating butter, gradually ay dagdag naman natin dito ang ating 1/4 cup na water at ituloy-tuloy lang natin ang ating paghahalo dito. Dahan-dahan lang po ang ating pagdagdag ng ating water dito kasi po para matansya natin kung wet na ang ating mixture po dito o kulang pa sa tubig. Hindi po natin kailangan inid ang ating flour mixture dito. Kapag pinisil natin at maging buo na ito po ay okay na. Kung bakit hindi natin kailangan masahin ang ating dough dito ay para po hindi maging matigas ang kalalabasan ng ating crust po dito. Bibilugin natin ang ating dough dito at pagkatapos po ay babalutin po natin ng isang cellophane at i-flatten natin ng konti para maging shape ng isang disc at pagkatapos ay ipaparest muna natin ito sa room temperature o kaya mas maganda sa refrigerator po, sa chiller lang po. After 30 minutes na naparest natin ang ating dough ay flatten na natin ito. Maglagay lang tayo ng extra na flour sa ating working table at pagkatapos ay uumpisahan na natin ang ating pag-flatten ng ating dough dito. Maglagay din po tayo ng extra na flour o mag-dust ng flour dito sa ibabaw ng ating dough at sa ating rolling pin para hindi po dumikit kapag finatin na natin ang ating dough dito. Dito sa ating silicone mat ay meron na pong guide kung gaano kalaki ang ating gagawin na flatten na dough dito. Yung pinakamalaking circle sa outer circle, yun po ay saktong-sakto para sa 9-inch na pie plate po. Hanggang doon po natin gagawin ang ating pag-flatten ng ating dough. Mas maganda kung gagamit tayo ng silicone mat para maiikot natin ang ating dough kasi kapag manipis na po ang ating dough ay hindi na po ito maiaangat. Kung wala naman tayong silicone mat ay pwede naman parchment paper na lang o cellophane ang ating gamitin. At kung meron mga kulang-kulang dito sa gilid ay patsi-patsihan na lang natin doon sa nagsobra na dough sa isang side. At pagkatapos ituloy-tuloy lang natin ang ating pag-flatten dito hanggang sa maabot po natin ang pinaka-outer circle na line po dito sa ating silicone mat. Ayan, naabot na natin ang ating outer circle na line dito sa ating silicone mat at ito po ay eksaktong-sakto po ito sa isang 9-inch na pie plate po at pagkatapos ay tingnan nyo lang po kung paano ko po ililipat ang ating flatten na dough doon sa ating pie plate.
Para sa akin, ito po ang pinakamadaling paraan sa paglipat ng ating flatten dough doon sa ating pie plate. Irurulok ko lang po ang ating dough dito sa ating rolling pin at pagkatapos ay ililipat ko na doon sa ating pie plate. At saktong-sakto po, sa kasyang-kasya po sa ating pie plate na ito. Kung mapapansin nyo po ay sobra sa tingin nyo ang ating flatten dough dito, hindi po ito sobra, kasyang-kasya lang po ito. At pagkatapos ay iaangat nyo na lang po ang gilid para i-flatten natin o i-plaster natin sa loob ng ating pie plate ang ating dough. Huwag nyo pong hihilain ang ating dough doon sa loob ng ating pie plate kasi po mag-iiba po ang nipis o ang thickness ng ating dough kapag hinila natin. Iaangat lang po natin ang ating dough dito sa gilid at pagkatapos ay pipisil-pisilin na lang po natin sa loob ng ating pie plate ang ating dough. At habang inaayos natin ang ating dough sa ating pie plate, ay special shoutout natin si Teresita Casas ng Quezon City at saka si Rosvida Oconer ng Molino, Bacoor City. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsubaybay sa aking mga video recipe dito. Ngayon naman po ay ipapasok natin ang gilid ng ating dough dito. Ifo-fold natin paloob sa gilid ng ating pie plate ang ating extra o excess na dough dito. Huwag po natin ikakat kasi sayang din po yan. Ngayon naman po ay mag-float tayo sa gilid ng ating dough at ganito lang po ang gagawin natin. Sundan nyo lang po o panoorin kung paano ko po ginagawa ang aking pag-float dito sa gilid ng ating dough. Kung gusto nyo po ng mas malalaking float ang mangyari dito sa ating dough, ay gamitin nyo po yung knuckles ng ating hintuturo. Knuckle, yung buto sa knuckle sa ating hintuturo ay mas malaki po ang kalalabasan ng ating float dito sa ating dough. Pero para sa akin, kahit ganito kaliliit ang aking pag-float dito, ay okay na po ito para sa akin. O diba, maganda na rin tingnan ang ating pie crust dito. Kung gusto nyo pong i-blind bake ang ating pie crust po dito para lutong-luto po hanggang sa ilalim ang ating pie crust, ay tusok-tusukin muna natin ng tinidor para magkaroon ng maliliit na butas at kapag na-bake po natin ito ay hindi po ito aalsa o kaya hindi po ito lulubo. I-bake lang po natin ito ng mga 15 to 20 minutes at pagkatapos ay okay na po ito. At para naman sa ating kamote fillings ay kakailanganin natin dito ng mga 1 kilo na kamote at ilalaga lang po natin ito. Lalagyan lang po natin ito ng tubig na tamang-tama lang po para maluto ang ating kamote dito. At pagkatapos ay palalamigin lang po muna natin ito bago po natin balatan ang ating kamote dito. Guys, kung ngayon lang po kayo napadaan dito sa Dan's Food Park, mangyari po lamang na paki-subscribe po ang aking channel. Paki-click lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. Maraming salamat po. Babalatan lang po natin ang ating kamote dito at pagkatapos ay ipapadaan po natin ito sa ating food processor para igiling po natin ito ng pinong-pino. Mga 2 cups lang po ang kailangan natin dito sa ating kamote.
Tulad ng nasabi ko kanina, mga 2 cups lang po ang kakailanganin natin para gawin natin ang ating kamote fillings po dito. Ilalagay lang po natin ito sa isang malaking mixing bowl at pagkatapos ay magdadagdag po tayo dito ng 3/4 cup na sugar, 1/4 teaspoon na fine salt, 1/2 teaspoon na cinnamon powder, 1/2 teaspoon na nutmeg. Kung meron po kayong allspice, 1/4 teaspoon ang kailangan natin dito, 1 and 1/2 tablespoon na lemon juice, 2 teaspoon na vanilla essence, at saka 1/3 cup na evaporated milk, 1 tablespoon na all-purpose flour, at saka 1/4 cup na melted butter. Mag-crack din tayo dito ng 2 large na mga itlog. Dahil hindi kulay orange ang ating kamote, ay magdagdag tayo ng 1/2 teaspoon na orange food coloring dito. Ihalo lang muna natin ng maigi ang ating mixture po dito at pagkatapos ay gagamit po tayo na electric hand mixer o kaya wire whisk kung wala po kayong electric hand mixer para mas pino at para mas madali ang ating paghahalo dito sa ating mixture. O ayan, nahalo na natin ng maigi ang ating kamote mixture dito at pagkatapos ay haluin uli natin ito gamit ang spatula at maya-maya ay ibubuhos na natin ito doon sa ating inihanda na pie crust kanina. I-flatten lang po natin ng maigi ang ating filling. Kailangan mas makinis o makinis ang ating pag-flatten sa ibabaw para mas maganda tingnan kapag ito'y naluto na. At dahil nauna ko nang na blind bake ang ating pie crust dito, ay maglalagay tayo dito ng tin foil sa gilid ng ating crust para hindi po ma-overbake o kaya hindi masunog ang ating pie crust dito dahil i-bake po natin ito ng mga 40 to 50 minutes. Matagal po ang ating pag-bake dito, kailangan may takip na tin foil ang ating pie crust po dito. I-bake lang po natin ito ng mga 40 to 50 minutes at about 180 Celsius na temperature o depende sa oven na gamit nyo po at ito na po, luto na po ang ating napakasarap na kamote pie o kaya sa English, sweet potato pie. Palalamigin muna natin ito ng maigi bago po natin i-unmold ang ating kamote pie po dito. Bago po natin i-slice o bago natin i-serve ang ating kamote pie, ay i-brush muna natin ang ating kamote pie sa ibabaw ng melted butter para mas glossy po tingnan o mas presentable ang ating kamote pie o sweet potato pie dito.